New Zealand, patuloy na tumitindi ang mga ginagawang hakbang laban sa patuloy na paghahari-harian ng China. Kaya naman sinusubukang takutin ng China ang New Zealand at sinabing hindi umano makabubuti sa kanilang ekonomiya ang ginagawa nila dahil ang China ang pinakamalaking trading partner nila. Subalit tinawanan lamang ito ng Chair of the Council ng New Zealand. Kung bakit, yan ang ating aalamin. Kung babalikan natin ang relasyon ng New Zealand at China ay mapagtatanto natin na sa nakaraang 3 taon ay nagsimulang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa at ito ay dahil sa pagsuporta ng New Zealand sa pagpoprotesta ng mga Uyghur na naninirahan sa bansa nila laban sa pagmamalupit ng komunistang partido ng China sa mga kalahi nilang naninirahan sa Xinjiang, China. At dahil sa pakikialam ng China sa mga Uyghurs na naninirahan sa New Zealand gamit ang kanilang mga espiya, ay nabahala ang gobyerno ng New Zealand kung kaya't nakikiisa ito sa US, UK at Australia upang makipagtulungan na pigilan ang paglaganap ng espiya ng China. At simula nga noon ay halos ang dalawang issue lamang na ito ang nagiging problema ng dalawang bansa. Subalit sa kasalukuyan, dahil nakita na ng mundo ang kasakiman ng mga Chino sa pagnanais makontrol ang buong rehiyong ito, ay tila naghahanda na ang New Zealand na tuluyang makiisa. Humantong man sa labanan ang plano ng US at allies laban sa China. Sa pagsisimula kasi ng taong 2024 ay nagpakita na ng interes ang New Zealand na makisali sa alyansa ng AUKUS kung saan ang US, UK at Australia ay nagsasagawa ng mga proyekto na nakalaan sa pagtutulungan ng 3 bansa upang pigilan ang banta ng China sa Indo-Pacific region. At marahil sa dami ng security agreement ng US sa iba't ibang bansa sa mundo ay maaaring iniisip ng ilan na pare-pareho lamang namang magkakaalyansa ang mga ito. Gayunpaman ang bawat security agreement ng US sa iba't ibang bansa ay may iba't ibang proyekto gaya ng mga nakalaang sandata na kinakailangang ihanda ng mga ito. Halimbawa na lamang ang UK at ang US, bagamat parehong miyembro ng NATO na nagpopondo sa pagpapalakas ng kani-kanilang sandatahan para sa alyansang ito, ay nagkakaroon din sila ng iba pang obligasyon para sa iba pang security agreement nito, kung saan ay kinakailangan pa rin nilang mag-provide ng sandatahang maaasahan o maipaprioritize para sa bawat security agreement na pinapasok nito. Kaya naman sa dami ng security agreement ng US sa iba't ibang bansa sa mundo, ay napakaraming resources talaga ang magagamit nito laban sa mga Chino, kaya't ganoon na lamang ang pagkabahala ng China laban sa US. Kaya't binabalaan nito ang New Zealand na kapag nagpatuloy umano ito sa pakikiisa sa hangarin ng US laban sa China, ay masisira umano ang matagal ng bilateral agreement na pinangangalagaan nila. Gayunpaman ayon sa Chair of the Council ng New Zealand na si John Mackinnon, ay hindi umano nanganganib ang bansa sa pagdepende sa pag-i-import mula sa China. Dahil 3% lamang umano ng kanilang mga pag-import mula sa China ang maaaring masuri bilang napakadominante, gaya ng mga laruan, lampara at iba pa, kung saan ang potensyal na pagkagambala ay malamang na hindi magdulot ng isang sistematikong panganib sa ekonomiya ng New Zealand. Sa madaling salita, bagamat ang China ang pinakamalaking trading partner ng New Zealand, ay mas maraming bansa pa ang mapagkukunan nito ng produkto na mas pinakamahalaga para sa bansa nito. Kaya naman hindi natatakot ang New Zealand sa banta ng komunistang partido. Sa katunayan, bukod sa pagkilala ng New Zealand sa China bilang pinakamalaking banta sa buong mundo sa larangan ng pag-iispiya, ay nagpadala rin kamakailan ng military vessel ang New Zealand sa Taiwan Strait kasama ang Australia na labis namang ikinagalit ng China. At ayon sa pahayag ng Defense Minister ng New Zealand na si Judith Collins, ay ipinadala nila ang kanilang barko kasabay ng barko ng Australia sa Taiwan Strait upang ipakita sa China na hindi nila sinusuportahan ang pag-aangkin ng China sa rehiyon at nakikiisa umano sila sa US at allies sa pagpapatupad ng freedom of navigation. Bukod pa rito, ang New Zealand ay matagal na ring nagpaplano na mapabilang sa alyansa ng AUKUS na kinabibilangan ng Australia,
US at United Kingdom. At bukod pa sa kanila, ang Japan at Canada ay nagpakita rin ng interes sa nasabing alyansa. Kaya't kung makakasali ang Canada, Japan at New Zealand sa alyansang ito, ay tiyak na mas lalong madaragdagan ang mga nakalaang sandata ng bawat bansa laban sa mga Chino. Kaya naman ito lamang September 28 ay nakaisa na rin ang New Zealand sa ginanap na Multilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, Japan, Pilipinas at ang US upang palakasin ang suporta sa regional at internasyonal na kapayapaan sa Indo-Pacific. Gayunpaman ay maaaring ang ilan ay naniniwalang hindi natatakot ang China sa US dahil ayon nga sa nakaraang pahayag ng isang general mula sa China ay wawasakin umano nila ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa teritoryong inaangkin nila. At kamakailan nga lang ay nagpakawala pa sila ng ICBM o Intercontinental Ballistic Missile bilang pagpapakita sa mundo na sa kabila ng malalang korupsyon sa Rocket Force Unit ng sandatahan nito ay gumagana pa rin ang mga ito. Subalit sa kabila ng kanilang mga pahayag na wasakin nila ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa mga teritoryong inaangkin nila, ay patuloy pa rin namang nagpapabalik-balik sa Taiwan Strait ang iba't ibang barko mula sa Europa, North America at Australia, isang indikasyon na hanggang bunganga lang ang China laban sa Amerika at sa mga bansang may kakayahang manindigan na lumaban sa kanila. Sa kasamaang palad ay tila nakikita ng China na ang Pilipinas na ngayon ang pinakamadaling target nila dahil nagagawa nilang makontrol ang ating mga bahura kahit hindi nagpapaputok, kahit isang bala, at sa paraang ito ay mas napalalakas nila ang kanilang impluwensya sa karagatang dinaraanan ng mga kalakal sa buong mundo. Kaya naman hindi malabong sa malapit na panahon ay makontrol din ng China ang kalakal na dumaraan dito, na tiyak ay magpapahirap sa ekonomiya ng Taiwan, Japan at South Korea. At kung magagawa ito ng China habang iniiwasang magkaroon ng giyera, ay maaaring mapipilitang makipagkasundo na lang ang lahat sa China na tuluyang magpapabagsak sa impluwensya ng Amerika. Maaari nating sabihin na hindi papayag ang US na mangyari ito, pero ano ba ang magagawa natin kung ang mismong tanggulan na ng bansang ito ang tumatanggi sa tulong na iniaalok ng mga Amerikano? Hindi kasi magiging madali para sa US kung sila mismo ang magsisimula ng gulo laban sa mga Chino, dahil bagamat marami ang sumusuporta sa US laban sa China, ay hindi naman ito nangangahulugang nakahanda ang maraming bansa sa mundo na basta na lang makidigma sa China ang mga Amerikano, dahil kung gagawin ito ng US nang wala sa katwiran, ay mangangahulugang manganganib din ang buong mundo sa pamumuno ng mga Amerikano. Kaya't ang digmaan ay kinakailangan pa ring pasimula ng mga Chino at kinakailangang manindigan ng bawat bansa laban sa pangbubuli nila, dahil wala namang magagawa ang China sa mga bansang pumapalag sa kanila, dahil alam nila ang mangyayari na sa kanila magsisimula ang giyera. Pero dahil nga ang pamahalaan ng Pilipinas ay tila walang ibang alam kundi ang i-de-escalate ang panghaharas ng China, ay nangangahulugan ito na nagtatagumpay ang China sa mga hangarin nila, dahil bukod sa hindi naman tayo ang nagsisimula ng tensyon, ay ang gobyerno pa natin ang humihiling ng de-escalation.